For today's video mga ka-DIY, another table skirting design ideas. Yung base natin dito ay box pleats. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong base. Plain, knife pleats, or box pleats. Pagkatapos natin gumawa ng base, so dito tayo sa center magsisimula. So, una natin gagawin sa center ay gagawa tayo ng accordion pleats. Yung mga single pleats na magkasunod-sunod. Bali, yung cloth natin ay hinati natin sa gitna para magpantay yung left and right side. Next, gagawa na tayo ng mga pleatses. Ayan. So, simula tayo dito sa right side. Gagawa tayo dito ng 8 pieces na pleats. Ang size ng kada pleats ay 4 inches. Pagkatapos natin magawa yung 8 pleats dito sa right side, dito naman tayo sa left side. So, gagawa ulit tayo ng another 8 pleatses para maging 16 pleats lahat. Ang tawag dito ay accordion pleats or according pleats, yung mga pleatses na magkasunod-sunod sa gitna. Next natin gagawin ay ifo-fold na natin paloob. Ayan, para magiging icy blast ay yung ating design. Ayan. Fold mo lang siya paloob. So, ito na yung magiging look niya. So, ang next natin gagawin dito ay yung first pleats natin, yung pinakababa niya, iangat natin sa taas at lagyan natin ng pin dun sa ating top of the table. Ayan. Then, may makikita kang excess na tela. So, itatago mo lang yan sa loob. So, inangat natin at pinin para bumuka yung ating accordion pleats. Ganon din yung gagawin natin dito sa right side. Ayan. So, makikita natin nakabuka na parang palda ng gown yung ating design. So, ang tawag natin dito ay accordion scallop. Next natin gagawin ay maglalagay tayo ng thumbtacks dito sa top of the table sa center kung saan doon natin nilagay yung ating accordion pleats. So, maglalagay tayo dyan ng panali dahil gagawa tayo ng mga roses flower. So, sa center muna tayo magsisimula. Ayan. Dahil nga putol yung cloth natin, 5 yards lang siya. So, hindi siya magkakasya kasi maggagawa ako ng rose flower with scallop. So, dalawa yung gagamitin natin. Yung 5 yards, hinati ko sa gitna. Yung 60 inches width, hatiin natin para magiging 10 yards. Sa unang half tayo gagawa ng folds. Ayan. So, mga 8 inches to 9 inches yung haba ng ating folds. Pagkatapos, yung isa namang half yung ilalagay natin. Ayan. Para magpantay yung ating cloth sa left and right. So, ganyan yung tips kung paano magdugtong ng cloth or tela kapag short yung tela nyo o maikse. Next, i-insert na natin tong pangalawang half. So, siya naman ulit yung ilalagay natin, talian at gagawa ng folds. Gagawa tayo dito ng 6 na folds para sa ating advanced rose flower. Kapag bitin yung tela nyo o maikse, so ganito lang yung gagawin nyo kapag gagawa kayo ng mga flower sa gitna, sa center of the table. So, kung ganitong technique yung gawin nyo para magawa nyo yung gusto nyong design. Pero pag mahaba naman yung cloth nyo, so diretso-diretso lang. So, hindi na kayo magdudugtong. So, ayan na nga, salit-salita natin silang gagawa ng fold. Left, right, ayan. So, tapos na tayo sa left, dito naman tayo sa right. Pagkatapos ng right, yung left naman yung gagawa natin folds hanggang sa mabuo natin yung 6 folds, ayan. So, yung pinaka-first fold natin, siya yung magiging center natin. At yung 5, yan yung ating maging petals. Yung side-to-side na mga petals. Bali, yung last fold at yung second fold ay pagdugtungin mo sila, then tatalian mo. Buuhin mo yung pagtali. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. So, yung sobrang panali natin, isiksik mo lang yan dun sa ano natin, scallop. Ayan. Siksik mo lang siya. Then, paghiwalayin mo na yung cloth natin sa right and left. Next naman ay gagawa ulit tayo ng another folds dito. So, 3 folds lang yung gagawin natin dito para sa ating basic rose flower. Ayan. So, dito sa center natin ay 6 fold. Dito naman sa right side ay 3 folds. So, ganun din yung gagawin natin dito sa left side. 3 folds lang din. 6 inches ang space nila simula sa center papuntang right, simula center papuntang left. So, dapat medyo magkadikit yung kanilang mga petals, magkapatong para hindi magkahiwalay yung flowers natin. Next naman, magsimula muna tayo dito sa left side. So, hatakin lang natin yung cloth, then lagyan ng pin at ipaikot natin dito sa side ng ating table. Ayan, then lagyan ng pin at ayusin natin yung mga pleatses para maging scallop yung ating side. So, ganun din yung gagawin natin dito sa right side. So, ayan na. Tapos na natin nagawa ang left and right. Next naman, balik tayo dito sa ating center of the table para sa ating mga rose flower. So, dito sa pinaka-center natin, ibuka lang natin at yung pinakadulo, ipaikot lang natin. Ayan. At lagyan ng pins dahil ito yung ating magiging rose buds. Yung sobrang cloth naman, iikot ulit natin at lagyan ulit ng pins sa may gitna. Ayan. So, sa paloob tayo maglagay ng pins. So, ayus-ayusin lang natin
natin yung ating rose buds. Next naman, yung mga natirang folds ay ipa-zigzag-zigzag lang natin lahat. Ayan, ganyan, para bumilog yung flower natin. Next naman, pagkatapos natin sa center, ito naman yung basic rose flower natin. So, ganun din yung gagawin natin. Yung natirang dalawang folds ay ibubuka mo lang siya, then pagdugtungin mo lang yung dulo to dulo. So, ganun yun din yung gagawin natin dito sa left side. So, ito na yung magiging look niya. Ayan. Meron tayong triple rose flower sa gitna at naka-accordion scallop din yung sa baba niya. At naka-side to side scallop din. So, dito yung center accordion pleat scallop natin ay mahaba siya. Pwede rin natin siyang liitan kapag ang gamit nyo ay half lang ng 60 inches width. So, ito yung sample natin. Kapag half lang ng 60 inches width, din tutupiin mo siya sa gitna. Ito yung magiging result ng kanyang accordion scallop. So, maliit lang siya. So, depende na sa inyo kung gusto nyo yung long scallop or short scallop. Sana nagustuhan nyo ang video natin at may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated at paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas maraming makanood, matuto at magkaroon ng ideas. Maraming salamat!